Sa murang edad pa lamang ay dumidiskarte na sa buhay si Talia para makatulong lang sa nanay Isabel niya na nagpalaki sa kanya. Dumating ang panahon na kinailangan niyang maghanap ng matinong trabaho para maipagamot ang nanay Isabel niya, kaya siya namasukang kasambahay kay Patricia. Unang linggo pa lang ay nahihirapan na si Talia, ngunit tiniis niya ang lahat para makapag-ipon ng pera. Minsan ay iniiyak niya na lamang ang pang-aabuso at kasamaan ng ugali ni Patricia at ng anak nitong si Peli. Sa kabila ng pagtitiis niya sa hirap, ang siya namang pagpaparamdam ng mga taong nang iwan sa kanya. Sinubukan itong kunin ulit ang loob ni Talia, ngunit tila malalim ang sugat na iniwan ng mga ito sa puso ng dalaga, kaya mas pinili na lang ni Talia na magpakasubsob sa trabaho at magtiis sa mapang-abusong amo. Mananatili pa rin bang bato ang puso ng dalaga o hahayaan niyang tanggapin ang katotohanan na tanggapin kung sino talaga siya? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga mapang-api kapag nalaman nila kung sino talaga si Talia? Nandito pa rin po ang inyong lingkod na si Mr. Hope na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Umiwas ng tingin si Talia nang muli na naman siyang tanungin ng kaibigan niyang si Faith. Wala kasing ibang paraan, Faith. Hindi ko alam kung kakayanin ko pero yun lang kasi ang sa tingin ko makakatulong sa akin eh. Sa amin, sa ngayon. Namamaos na saad ni Talia. Napabuntong hininga si Faith. Ang hirap nga naman pag ganito. Pero pasensya na talaga, gipit na gipit din kami sa bahay at alam mo naman na wala rin akong pera, kaya wala akong maiaabot sa'yo. Hayaan mo ako nang bahala kay nanay sa ospital. Kapag nakapagtrabaho ka na, ako na magbabantay sa kanya. Tipid nang umiti si Talia at muling ibinalik ang tingin sa kaibigan. Salamat, hindi naman talaga kailangan ng pera. Sapat na sa akin na may kaibigan ako na napagsasabihan ko ng mga bagay na hindi na kaya ng dibdib ko. Sana nga makahanap na agad ako ng trabaho sa lalong madaling panahon. Natatakot na rin ako sa kalagayan ng nanay eh. Kailangan na siyang ma-admit agad sa ospital. Basta marangal lang na trabaho gagawin ko. Kahit mahirap, hindi na importante yun. Ang tanging masasabi ko lang sa ngayon, kaya mo to. Alam kong kakayanin mo, Talia. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Tumayo na si Faith sa kanilapitan ng kaibigan para yakapin ito. Hindi rin nagtagal, napagpasyahan na nilang umuwi na sa kani-kanilang bahay dahil hapon na rin at napatagal ang pagtambay nila sa parking malapit lang din sa kanilang bahay. Kinabukasan din ay agad na naghanap ng trabaho si Talia kasama ang kaibigan. Hindi naging madali sa dalaga ang maghanap ng trabaho, lalo pa at wala siyang natapos. Pahinga muna tayo, be. Baka mamaya tayo pang dalawang maospital. Ang tindi pa naman ng sikat ng araw ngayon. Ani Faith, sumilong muna sila sa isang punong kahoy malapit lang sa palengke dahil hindi na kaya ang init. Napasunod na lang din si Talia sa kaibigan. Sumandal sa puno para makapagpahinga. Hindi ka pa ba pagod? Kanina pa tayo pero wala pa akong mahanap na trabaho. Uwi na lang siguro tayo. Medyo matamlay na saad ni Talia. Nagsimula nang mawala ng pag-asa ang dalaga. Hindi tayo uuwi, be. Makakahanap ka rin ng trabaho ngayon. Tiwala lang. Napabuntong hininga na lang si Talia sa kadahan-dahang tumango sa kaibigan. Nang matapos silang makapagpahinga, muli silang sumubok na maghanap ng trabaho. Hapon na rin nang may nakapagsabi sa kanila na may isang bahay na nangangailangan ng kasambahay. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ang lugar na yon ng magkaibigan. Pindutin na natin. Sabi kasi nung babae mag-doorbell lang daw para malaman ng may-ari na may tao sa labas na may gustong pumasok. Sabi pa ni Faith. Nanatili ring nakatitig si Talia sa doorbell dahil hindi niya pa alam kung paano yon gamitin. Hindi ako marunong pero subukan natin. Ani Faith, walang pagdadalawang isip na pinindot ni Faith ang doorbell saka muling tumabi kay Talia. Ilang saglit pa, bumukas na ang malaking gate at lumabas doon ang babaeng nasa 50 anyos na. Palipat-lipat ang tingin nito sa magkaibigan bago nagsalita. Anong kailangan nyo?
Straight ang tanong nito sa dalawa. May nakapagsabi po kasi sa amin na naghahanap po kayo ng kasambahay. Baka po wala pa kayong nakita. Nandito po ako para mamasukan sana. Sagot pa ni Talia. Oo, naghahanap pa kami. Kaya mo bang gumawa ng lahat ng gawaing bahay? Hindi ka ba mareklamong babae? Kasi kung maarte ka lang din at tamad, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umuwi ka na lang. Kaya ko po, ma'am. Kaya ko po ang lahat ng trabaho. Hindi po ako tamad at alam yan ng kaibigan ko. Bumaling naman agad si Talia kay Faith. Di ba, Faith? Opo, ma'am. Hindi po kayo magsisisi kapag tinanggap niyong kaibigan ko. Sagot pa ni Faith. Sandali namang napaisip si Patricia at kalaunan ay nagsalita na rin. Sige, mukha namang okay ka. Ano nga palang pangalan mo? Talia po. Matapos na magpakilala si Talia, pinatuloy na ito ni Patricia sa loob ng bahay. Maging si Faith ay kasama rin sa loob. Ipinaliwanag ni Patricia ang mga dapat gawin ng dalaga, lalo na ang tungkol sa magiging sahod nito na lalong nagpasigla kay Talia. Dahil sa wakas, maipapagamot niya na ang nanay Isabel niya. Matapos namang ipaliwanag kay Talia ang lahat, sinabihan na ito ni Patricia na pwede nang magsimula ang dalaga sa Makalawa. Umuwi rin muna si Talia para makapaghanda ng mga gamit niya. At parang isang iglap lang, kailangan nang magsimula ni Talia sa trabaho. Ikaw na munang bahala kay nanay, ha? Magpapadala din kaagad ako kapag nakuha ko na ang sahod ko. Saka, pag pwede na nating dalhin si nanay sa ospital. Habili ni Talia. Bit-bit niya ang ilang gamit na kakailanganin niya roon. Sinadya niya rin na tulog na ang nanay Isabel niya bago siya umalis dahil alam niyang mahihirapan siya kapag gising ito. Alalahanin mo muna ang sarili mo. Ako nang bahala kay nanay dito. Hindi naman magagalit sina mama at papa kasi nakausap ko naman na. Basta kapag hindi mo na kaya dun huwag mong pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka at kumain, huwag puro trabaho ha. Nakangiti namang tumango si Talia sa kaibigan. Oo, tatandaan ko yan. Muling sinulya pa ni Talia ang nanay niya bago siya tuluyang lumabas at sumakay na ng tricycle papunta sa bahay ng amo niya. Naninibago ang dalaga nang makarating na sa tapat ng papasukan niya. Bigla niya na lang naisip ang kaibigan at ang nanay Isabel niya. Ang bigat sa pakiramdam pero kailangan ko tong gawin. Hindi pwedeng sa bahay lang ako at maghihintay kung kailan may tulong na darating. Ani Talia, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago pinihit ang doorbell. Hindi nga nagtagal ay pinagbuksan na siya ni Patricia. Kaagad nitong inihatid si Talia sa magiging kwarto ng dalaga. Dito ang magiging kwarto mo, Talia. Sabi ni Patricia sabay bukas sa isang bakanting silid. Nauna itong pumasok doon at sumunod naman ang dalaga. Okay lang naman, di ba? Tumango naman si Talia. Okay lang naman po, ma'am. Salamat. May maliit na cabinet dyan. Ayusin mo muna ang mga damit mo at linisin na rin itong kwarto kasi medyo matagal na itong hindi nagagamit. Lumabas na si Patricia ng kwarto. Nang makalabas si Patricia, muling pinalibot ng dalaga ang mata niya sa kabuuan ng kwarto. Pagkatapos ay napangiti siya. May kalakihan to at hindi ako sanay matulong mag-isa sa ganito kalaking kwarto. Pero sasanayin ko na ang sarili ko ngayon kasi may trabaho na ako. Hindi rin nagtagal, sinimulan niya nang linisin ang buong kwarto bago ayusin ang iilan niyang gamit. Unang linggo ni Talia doon ay hindi niya pa masyadong nararamdaman ng pagod. Ngunit habang tumatagal siya, napansin niya ang unti-unting pagbabago ng ugali ng amo niya. Lalong-lalo na ang anak nitong si Peli. Sino bang may sabi sa'yo na magpahinga ka, ha? 3:00 pa lang ng hapon. Pero akala mo gabi na, Talia. Wow naman! Galit na sigaw ni Peli kay Talia nang buksan nito ang kwarto ng dalaga at naabutan na mahimbing ang tulog ni Talia. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang bumangon at lumapit kay Peli. Pasensya na, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Anong pasensya ang sinasabi mo? Paano hindi mo mamamalayang matutulog ka? Baliw ka ba? Sinasadya mo lang natakasan ng mga trabaho mo rito sa bahay eh.
Makakatikim ka talagang babae ka pag yung katamaran mo lagi ang paiiralin mo. Pasensya na talaga. Hindi ko naman sinasadya. Hayaan mo, Ma'am Peli. Gagawin ko na maayos lahat ng trabaho ko rito. Aba dapat lang. Hindi na dapat pinapaalala sa ang lahat ng dapat mong gawin kasi malaki ka na. Kaloka! Tinignan pa muna ng masama ni Peli si Talia bago ito lumabas sa kwarto nito. Sumunod naman agad ang dalaga palabas at kaagad na nagpunta sa kusina upang hugasan ang mga hugasin doon. Pagod na pagod ang katawan ni Talia nang sumampa siya sa kanyang kama. Ay, salamat naman at makakapagpahinga na rin. Pagod na wika ni Talia. Ipinikit muna ng dalaga ang mga mata para umidlip saglit. Matapos yun, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng kaibigan na agad naman itong sinagot. Talia, kumusta ka na? Tanong pa ni Faith sa kabilang linya. Tatawagan na sana kita kaso ikaw ang nauna. Dagdag pa nito, tipid na napangiti si Talia. Okay naman ako dito. Kayo ni Nanay, kumusta na? Sa makalawang day off ko, magkikita na rin tayo. Okay lang din kami. Naghihintay pa kami ng resulta sa x-ray ni Nanay at sa iba pang test na sinagawa sa kanya. Kaya wag mo kami masyadong alalahanin. Ikaw ang kumain at magpahinga dyan ha. Ang tanong, nakakapagpahinga ka ba? Baka naman inaabuso kanyang mga amo mo ha? Saglit na napatahimik si Talia. Be, nandyan ka pa? Tanong pa ni Faith nang hindi umimik ang kaibigan. Oo, mabait naman sila tsaka nakakapagpahinga naman ako. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap ng magkaibigan dahil nagpaalam na si Talia. Matutulog na rin kasi siya para magising siya ng maaga. Lalo pat marami-rami ang gagawin niya kinabukasan. Kinaumagahan, nararamdaman ni Talia ang sobrang pagod sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng magreklamo kahit masama ang pakiramdam niya dahil baka pagalitan siya ng mga amo niya. Kagaya na lamang ngayong may pinapagawa na naman si Patricia sa kanya kahit nakikita naman itong hindi pa siya tapos na linisin ang buong sala. Uuwi mamaya ang asawa ko kaya dapat malinis ang kwarto ko. Punta mo na agad yun doon, Talia. Sabi pa nito habang itinuro ang ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto nila ng asawa niya. Sige po, ma'am. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Hindi na. Doon ang unahin mo. Balikan mo na lang yan bukas. Pero, Sino bang amo mo dito, Talia? kayo po, sabi ko na nga po pupunta na po ako agad doon. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo si Talia papunta sa kwarto ni Patricia. Matapos ay akala ni Talia na makakapagpahinga na siya kahit saglit man lang. Ngunit may pinatrabaho na naman si Patricia nang magkasalubong sila sa hagdanan. Yung sala, baka hindi mo natapusin, ha? Paalala nito sa kanilagpasan ng dalaga. Laylay ang balikat ni Talia nang muling bumalik sa sala. Hindi pa siya nakakapagpahinga ay may trabaho na agad. Walang nagawa si Talia dahil alam niya ang mangyayari kapag hindi niya sinunod ang pinapagawa ng amo niya. Matapos sa sala, dumiretso ang dalaga sa kusina para na naman maghanda ng hapunan ng mga amo niya. Nakapag-rest day nga ang dalaga kinaumagahan, ngunit bago yun ay para naman siyang pinapatay sa trabaho. At napansin agad yon ng kaibigang si Faith nang magkita na sila. Hindi mo ako maluloko na nakakapagpahinga ka kahit ngumiti-ngiti ka dyan. Kitang-kita sa mga mata mong sobrang pagod. Inis na wika ni Faith. Kababalik lang ni Talia sa kanilang bahay at yun agad ang bungad sa kanya ng kaibigan. Ako nang bahala sa mga pinamili mo, matulog ka na muna dun. Agad na kinuha ni Faith ang mga prutas at pagkain na bit-bit ng kaibigan. Hindi kita kakausapin kapag hindi ka natulog. Isusumbong pa kita kay Nanay Isabel. Total, rest day mo naman ngayon. Magpahinga ka kasi hindi ko alam kung ano na naman papagawa sa'yo dun kapag nakabalik ka. Pumasok na sa kusina si Faith, ngunit hindi pa rin mawala ang tingin nito sa kaibigan na nakatayo lang. Uy, tatayo ka lang ba dyan? Napanguso si Talia. Okay lang naman kasi ko. Nakakaiya na sa'yo Ikaw na nga ito nagbabantay kay nanay tapos ngayon, ikaw pa mag-aasikaso sa akin. Para kang sira talaga. Alangan namang pabayaan kita kahit alam kong kailangan mo ng pahinga.
Bumalik ang pagiging seryoso ng mukha ni Faith. Sa kwarto ka na kasi. Magagalit talaga ako sa'yo. Seryoso ako. Hindi na muling kumontra ang dalaga sa kaibigan dahil alam niyang magtatalo lang sila kapag ipinilit niya pa ang gusto niya. Tama nga ang sabi ni Faith, kailangan ni Talia ng matinding pahinga dahil ramdam na ramdam agad nito ang lahat ng pagod na tiniis niya ng ilang linggo nang makapasok siyang muli sa kanyang kwarto. Hindi rin nagtagal, dinalaw na ng antok ang dalaga at hindi na nito namalayan ang susunod na nangyari. Tulog pa pala. Sige, matulog ka lang dyan. Sabi pa ni Faith nang makitang mahimbing na natutulog ang kaibigan niya. Lumabas na rin muna ito ng kwarto para hindi nito maistorbo si Talia. Nang makaalis si Faith, saka naman nagising si Talia. Kinapapa nito ang cellphone para tingnan ang oras. Alas 7 na. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Muli niyang tiningnan ang cellphone para masiguro na tama ang nakikita niya. Ngunit ganun pa rin. Gabi na. Napagpasya na lamang ng dalaga na lumabas na sa kwarto niya dahil medyo nararamdaman niya na rin ang gutom. Tamang-tama naman nang makapasok siya sa kusina dahil may inihanda ng pagkain sa kanyang kaibigan. Ang sipag oh. Salamat ng marami, be. Pasasalamat ni Talia sa kaibigan na nakaupo sa tapat niya, sabay hila sa upuan at naupo ron. Walang ano man. Kumain ka lang ng kumain nang magkalaman ka ulit. Sabi pa ni Faith, nakangiting tumango ang dalaga. Oo na. Habang nagsasalo sa pagkain, paminsan-minsan namang nag-uusap ang magkaibigan. Maging ang nanay Isabel nila ay nakisali rin. 2 araw din ang binigay ni Patricia ang rest day para kay Talia, kaya wala itong ibang ginawa kung hindi ang magpahinga lang dahil magsisimula na naman ang kalbaryo ng buhay niya kapag nakabalik na siya sa kanyang mga amo. At gustuhin man ni Talia na manatili kasama ang nanay Isabel niya at si Faith, mas kailangan niyang magtrabaho. Kaya naman ang paalis na naman ito, niyakap niya ng sobrang higpit ang nanay Isabel niya. Balik na ako doon, Nay. Pagaling ka dito, ha? Tumangulang si Nanay Isabel. Bumaling naman agad si Talia sa kaibigan niya. Nauuna na ako, Faith. Ingat kayo rito at salamat. Ikaw rin, mag-ingat ka. Yung mga sinabi ko sa'yo kagabi, wag mong kakalimutan yung mga yun, ha? Hindi na rin nagtagal si Talia dahil baka hanapin na siya ng kanyang mga amo. Alam ng dalaga na sasalubungin siya ng tambak na gawain, kaya hindi na siya nagtaka na yun ang sumalubong sa kanya pagbalik niya sa bahay ng mga amo niya. May papel pang iniwan si Patricia na naglalaman ng sulat para sa dalaga. Binuklat naman agad yun ni Talia at binasa. Mahigpit na bilin nito na pag-uwi nila'y dapat malinis ang buong bahay. At may pera daw na iniwan sa kusina, pambili ng mga kakailanganin at itabi ang sukli dahil kukunin pag nakauwi na sila. Walang sinayang na segundo si Talia. Agad siyang kumilos. Wala pa itong pahinga sa mahigit 1 oras niyang biyahe. Nilinis muna niya ang buong bahay sa umaga. At pagsapit ng hapon, saka siya lumabas at namili sa palengke. Hindi siya nagtagal doon dahil nakatanggap na naman siya ng message galing kay Peli. Ngunit hindi sinasadya ng dalaga na makatulog nang makabalik ito sa bahay. Mabuti na lang nang magising siya ay hindi pa rin dumarating ang kanyang mga amo. Kaya pa ito. Wala pa sina Ma'am. Aniya at dali-daling nagtungo sa labahan. Kay Sir Ricky pa naman ang mga damit na to, naku. Natapos na lang sa paglalabas si Talia, wala pa rin ang mga amo niya kaya napagpasyahan niyang magluto na lang muna ng hapunan para sa sarili. Magluluto na lang ako ng kakainin ko. Wala naman din silang sinabi kung dito ba sila kakain o hindi eh. Pero kapag ganitong oras naman na, sa labas na yun maghahapunan. Sabi pa niya habang papasok ng kusina. Sinubukang hintayin ni Talia ang mga amo niya, ngunit lumalalim na ang gabi, wala pa ring dumarating sa mga ito, kaya natulog na lamang siya. Kinabukasan sa kalagitnaan ng mahimbing na tulog ng dalaga,
Napabalikwas siya ng gising nang makarinig ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Hi, Talia! Anong oras na tulog ka pa rin? Buksan mo to! Talia, ano ba? Sigaw ni Peli galing sa labas. Bubuksan mo ba ito o sisirain ko? Napilitang bumangon ng dalaga at pinagbuksan si Peli. Anong oras na po pala? At talagang tinatanong mo pa sa akin ng oras? Umagang-umaga talagang iniinis mo ko eh. Linisin mo nga yung kwarto ko as in ngayon na. Pero Ano? kagigising ko lang po, Ma'am Peli. Wala akong pakialam kung kagigising mo lang o galing kang impyerno. Kung anong ipinag-uutos ko, yun ang gagawin mo. Kung hindi, hindi mo makukuha ang sahod mo ngayong buwan. Kaya kong pigilan ng mami at daddy ko kaya wag mo kong sasalungatin. Kakalinis ko lang din po ng kwarto niyo nung nakaraang... Bakit ang dami mo pang sinasabi? Bakit hindi ka nalang umuot kumilos agad? Ang aga-aga iniinis mo ko. Pagkasabi nun ay agad na tumalikod si Peli ngunit hindi pa ito tuluyang nakalayo nang magsalita na naman. Ano pang ginagawa mo dyan? Kumilos ka na! Napakuyom na lang ng kamao si Talia habang pinanonood niya ang papalayong katawan ni Peli. Magdadalawang buwan na siya ngunit pahirap ng pahirap ang trabaho niya. Pasama rin ang pasama ang ugali ng kanyang mga amo. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kung hindi lang talaga para sa pagpapagamot ni nanay, hindi na ako magtitiis dito. Nung una medyo mabait pa sila eh. Pero ngayon, mahirap na lang magsalita. Hindi ko na maintindihan sa totoo lang. Walang nagawa si Talia kung hindi ang iligpit ang kumot niya bago niya iwan ang kwarto saka nagtungo naman sa kwarto ni Peli. Matapos yun, tinawag na naman siya ni Patricia sa living room. Parang tuta si Talia na pinag-aagawa ng tao. Magandang umaga po, ma'am. Bati ni Talia kay Patriciang nakaupo habang umiinom ng tsaa sa sala. Bahagyang sumipsip si Patricia sa tsaa niya bago nag-angat ng tingin sa dalaga at nagsalita. Yung mga damit bang nilagay ko sa basket sa kwarto namin, nilaban mo na? Hindi pa po kasi ang sabi lang ni sir yung damit niya lang daw po munang ipaparash niya. Kaya yun po muna ang inuna ko kagabi, ma'am. Pagkatapos ng trabaho mo dito, kunin mo yung sa taas at laban mo na agad. May paggagamitan ako sa mga damit na yun eh. Nito sabay lapag ng baso sa mesa. Sige po. Ano pa po ba ang mga dapat kong gawin ngayong araw? Wala pa naman. Pero hindi ibig sabihin no na pwede ka na magpahinga ha? Kusang pinaalis ni Patricia ang dalaga. Pinagtsatsagaan naman ni Talia ang lahat ng sinabi ng mga ito dahil ang tanging iniisip niya lamang ay ang kanyang nanay Isabel, na bawal siyang sumuko at maging mahina dahil kailangan nito ang tulong niya. Ilang buwan ang ganun ang buhay ng dalaga. 2 araw lang ang pahinga sa 1 buwan at araw-araw ay pagod ang kanyang katawan at patuloy na iniinda ang lahat. Makaraan pa muli ang 2 buwan, bigla na lamang nakatanggap ng tawag si Talia galing kay Faith. Mabasa niya pa lang ang pangalan ng kaibigan ay kinakabahan na siya. Gayunpaman, pinili niya pa rin na sagutin ang tawag na yon. Hello, Faith, be? Talia, ang nanay mo sinugod na naman sa ospital. Yung pinadala mo nung nakaraan linggo, konti na lang ang naiwan dahil sa dami ng reseta na kailangan bilhin. At sobrang dami ng mga gastos sa mga check-up niya. Ayoko na sanang sabihin sa'yo to dahil baka mas mag-alala ka pa. Pero kailangan ko ng pera para masimulan na agad ang operasyon niya. Lumalala na ang kidney niya at hindi na pwedeng patagalin pa ang operasyon, sabi ng doktor. Malungkot na wika ni Faith. Sige, kukunin ko na lang ang sahod ko kahit hindi buo para lang may magamit dyan. Salamat ng marami talaga, Faith. Tatawagan na lang kita, ha? Hindi naman nagtagal, nagpaalam na si Faith dahil may lalakarin pa itong papeles. Si Talia naman ay naglakas ng loob na pinuntahan si Patricia sa living room. Bawat hakbang ng dalaga ay pabigat ng pabigat dahil sa kaba ng dibdib niya. Ma'am, pasensya na po at naistorbo ko kayo. Pero may mahalaga lang po akong sasabihin. Tamad na nag-angat ng tingin si Patricia. Ano yon? Kasi po, pwede po bang makuha ang sahod ko ng advance po?
Kahit hindi pa po buo, basta may magamit lang po talaga ang kaibigan ko sa ospital. Kailangan na po kasing operahan ng nanay ko sa lalong madaling panahon at kailangan nila ng pera. Nahihiyang wika ni Talia. Umaasa siya sa mga sandaling yun na papayag si Patricia, ngunit gusto na lamang niyang maglaho at umiyak sa naging tugon nito sa kanya. Hindi pwede. May 2 araw pa bago ang sahuran mo, Talia. Pero po, paano po ang nanay ko? Yung operasyon po niya. At bakit mo naman ako minamadali, ha? Wala ba kayong kamag-anak na pwedeng tumulong sa inyo? Ma'am, wala po eh. Sana naman maawa kayo. Kahit kalahati lang po muna. Saka na yung kalahati para lang talaga may magamit at maoperahan si nanay. Malaking tulong na po yun. Pagmamakaawa pa ni Talia. Wala na talaga siyang ibang paraan kung hindi ang magmakaawa. Ma'am, kahit next month na po yung kalahati. Basta may magamit lang po talaga kami ngayon kasi kailangan na po talaga. Akmang luluhod na si Talia sa harapan ni Patricia nang pigilan siya nito. Tumayo ka nga dyan. Para ka na masira. May paluhod-luhod ka pa. Wala pa ngang budget para sa sahod mo. Humanap ka na lang na ibang paraan at wag mo ako istorbohin. Alis na. May trabaho pa ako eh. Hindi mo ba nakikita? Sikretong napahikbi ang dalaga. Mukhang wala na talaga siyang pag-asa. Sige po. Tumakbo si Talia papunta sa kwarto niya at doon ibinuhos lahat ng luha na ilang araw niya nang pinipigilan. Punong-puno na siya at samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Halata namang may pera sila at barya lang naman sa kanilang sahod ko. Pero sasabihin wala pang budget. Paano na ngayon si nanay? Paano na yung pampaopera niya? Kaya nga ako pumasok dito para mapaoperahan ko siya at para gumaling siya. Kaya nga ako nagtatrabaho at tinitiis ang lahat ng ito para sa kanya. Naiiyak na sambit ni Talia. Sobrang sama ng kanyang loob at hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kaibigan na wala siyang maibibigay na pera dito. Hindi ko na alam ang gagawin. Siguradong tatawag na maya-maya si Faith. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin. Napasandal ang dalaga sa kanyang kama habang hinahayaan niyang sarili na iiyak lahat ng pagod, hirap at kanyang pag-aalala. Hindi nga nagtagal, tumunog na ang cellphone niyang nakapatong lang sa kanyang kama. Bumaling siya rito habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Si Faith. Sambit ni Talia. Ilang sandali pa, inabot niya na ang cellphone at tinapat yun sa kanyang tenga. Hinintay niyang magsalita ang kaibigan sa kabilang linya. Be, kumusta ka dyan? Nakuha mo na ba ang sahod mo? Tanong pa ni Faith na natiling tikom ang bibig ni Talia. Naiyak na naman siya. Hello, Be? Nandyan ka pa? Bakit ang tahimik mo? May nangyari ba? Hello? Saglit na pinakalma ng dalagang sarili bago sinubukang magsalita. Kasi nararamdaman ko talaga, Talia, may hindi magandang nangyayari sa'yo dyan. Kaya mo pa ba? kaya man o hindi, kailangan kong kayanin para kay nanay. Pero Be, kahit nagmakaawa na ako, hindi pa rin ako binigyan ng pera. Hindi binigay yung sahod ko kasi sa makalawa pa raw eh. Wala pa raw budget. Narinig ni Talia na napabuntong hininga si Faith sa kabilang linya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko may maganda mangyayari kapag nanalig tayo. Hayaan mo na yung amo mo. Sa kung hindi talaga sila marunong maawa Susubukan kong makahanap ng mahihiraman muna ha. Sa makalawa naman sahod mo na, 'di ba? Mababayaran na natin. Ang mahalaga sa ngayon makahanap tayo ng pansamantala nating mahihiraman para maoperahan na agad si nanay. Huwag ka na umiyak. Alam kong galing ka sa iyak. Magpahinga ka na lang muna. Tatawagin na lang kita mamaya ha. Ako na munang bahalang dumiskarte dito. Hindi na naman maiwasan ni Talia ang paghikbi. Pasensya ka na talaga, Faith. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Sana balang araw, makabawi man lang ako.
Ano ka ba? Kaibigan mo ko, kaya karamay mo ko. Basta huwag ka nang umiyak. Tapusin mo na lang ang mga dapat mong gawin dyan, tapos magpahinga ka. Mamaya mahimatay ka pa sa kakaiyak mo. Ilang sandali pa'y nagpaalam na si Faith. Sinunod naman ni Talia ang sinabi ng kaibigan at balak niya pa sanang kausapin si Patricia. Kaya lang ay hindi niya na ito naabutan sa sala. Wala na rin ang kotse kaya paniguradong nakaalis na yon ng bahay. Nang sumapit ang kinabukasan, nakahanap na si Faith ng solusyon kaya nabawasan ang iniisip ng dalaga. Labis ang pasasalamat ni Talia sa kaibigan. Pahirapan man na makuha ang sahod ni Talia, ang mahalaga naman sa kanya ay ang operasyon ng Nanay Isabel niyang matagumpay. Isang gabi habang patulog na si Talia, may isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa kanyang cellphone. Sino kaya to? Tanong pa ng dalaga sa sarili habang nananatiling nakatingin ang mga mata sa cellphone niya. Dahil nga hindi niya kilala, wala siyang balak na sagutin ito. Baka naligaw lang to ng tawag. Nangyari na to kay Faith dati. Akmang bibitawan niya na ang cellphone nang muli itong tumunog. May ganito bang ligaw na tawag? Sa huli ay natagpuan niya ang sarili na itinapat ang cellphone sa tenga niya. Hello? Sino po ito? Bakit po kayo napatawag sa akin? Baka ligaw na tawag lang po ito ha. Sabi pa ng dalaga. Ilang segundo na walang nagsasalita sa kabilang linya na dahilan upang magsalubong ang noo ni Talia. Hello? Pinaglalaruan niyo po ba ako? Marami na po akong problema, wag na kayong dumagdag dahil hindi ko na kailangan yan. Ibigay niyo na lang sa iba. Sa iba na lang kasi kotang-kota na ako dyan eh. Hello? Hello? Nagsimula ng mainip si Talia, ngunit ilang saglit pa, hindi inaasahan ng dalaga ang boses na maririnig niya. Ang boses na ayaw niya nang marinig galing sa taong kinamumuhian niya ng sobra. Hindi ito ligaw na tawag. Ikaw talaga ang sadya ko. Kumusta ka na? Pwede ka ba naming puntahan? Pwede ba kaming tumulong sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Beatrice sa kabilang linya. Huwag niyo na akong tawagan at kumustahin. Hindi ko kayo kailangan o kahit ang awa niyo. Hayaan niyo na ako. Malamig pa sa yelo na saad ni Talia dito. Pero bakit ngayon pa? Sandali, hayaan mo naman na. Hindi na pinatapos ng dalaga ang sasabihin ng ginang. Agad niyang pinatay ang tawag at maging ang cellphone niya dahil alam niyang tatawagan na naman siya nito at guguluhin. Ayaw niya nang isipin pa ang tao na yon, kaya natulog na lang siya dahil mahaba-haba pa ang araw bukas na kanyang kakaharapin. Mas ginalingan at sinipagan ni Talia ang trabaho niya para hindi na siya pag-initan ng kanyang amo. Ngunit kahit na anong bait niya, kahit anong sipag ang gawin niya, wala pa rin yung kwenta sa mga ito. Tila isa lamang alila si Talia na hindi pwedeng magkamali dahil sinasahuran lang siya. Katulad na lamang ngayong may nagawa siyang pagkakamali, kaya galit na galit sa kanya ang kanyang among si Patricia. Diyos ko naman, Talia. Ilang buwan ka na rito, wala ka pa rin pinagbago? Tingnan mo ngayon to. Tinuro ni Patricia ang sunog na sinaing na nasa kitchen counter. Anong gagawin natin dito? Tititigan? Itatapon? Yan ang hirap kasi sa'yo kung saan lumilipad yung utak mo. Kung may trabaho ka, dapat trabaho ang isipin mo. Mamaya na yung problema sa buhay. Ma'am, tinawag pa kasi ako sa taas ni Ma'am Peli. May pinagawa pa po siya sa akin kaya nakalimutan ko yung sinaing ko. Ano ba namang rason yan? Hindi ka tanggap-tanggap. Pasensya na po talaga. Magluluto na lang po ako ulit. Agad na kinuha ni Talia ang rice cooker ngunit pinigilan siya ni Patricia. Wag na, sa labas na kami kakain ni Peli. At yung sunog na kanin, ikaw ang kumain yan ha? Huwag ka rin magluluto ng ulam. Yan lang ang hapunan mo. Sinayang mo lang yan. Umaabuso ka na porket nakaapa ka sa ganitong klaseng bahay. Alam ko nakalagay sa ref ko ha? At lahat ng nandito sa kusina. Kapag may ginalaw ka, hindi ko ibibigay sa'yo ang sahod mo. Hindi ako nagbibiro, Talia. Asik pa ni Patricia saka lumabas na ng kusina.
At paglabas nga nito ay siyang pagpatak ng luha sa mga mata ni Talia. Sanay naman ako na walang ulam. Sanay ako na walang wala. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang kainin ng sunog na kanin. Nang malaman ng kaibigan niyang tungkol doon, hindi na naman nakailag si Talia sa inis ng kaibigan niya. Talia, umalis ka na dyan. Naoperahan naman na si nanay eh. Hanap na lang tayo ng iba pang trabaho. Inaabuso ka na dyan eh, hindi na tama. Sabi mo kaya yung nasunog, tinawag-tawag ka pa ng demonyitang peli na yon. Umalis ka na. Huwag ka na magtiis dyan dahil hindi nila deserve ang kabaitan mo. Inis na wika ni Faith. Ramdam ni Talia ang panggigigil ng kaibigan niya kahit boses lang nito ang kanyang naririnig. Pero Faith, aalis lang ako dito kapag may naipon na ako para may pangnegosyo man lang ako. Kailangan ko mag-ipon. At alam mo naman na pahirapan makahanap ng trabaho, lalo pa kung wala ka man lang natapos. Kahit anong sabihin ni Faith, hindi nito mapaalis-alis si Talia. Awang-awa na rin siya kay Talia at alam niyang pursigido ito pag may binabalak sa buhay. Nanatili ang pagtitiis ni Talia sa kamay na mapang-api niyang mga amo. Hindi niya iniinda lahat ng ginawa sa kanya, basta makaipon lang siya. Isang araw, hindi sinasadyang magkamali si Talia sa harapan pa mismo ng mga bisita ng kanyang amo. Hindi siya nakaligtas sa inis ni Patricia. Ano ba, Talia? Nakakahiya sa mga bisita namin. Umayos ka nga! Gigil na wika ni Patricia nang matapon ng dalaga ang juice na sana ay para sa mga bisita. Linisin mo na agad yan, ha? Bilisan mo! Buong akala ni Patricia ay hindi naririnig ng bisita niya ang sinabi niya kay Talia. Ngunit maging ito ay hindi natutuwa sa inaasal ni Patricia sa kasambahay niya. Pasensya na Patricia, pero hindi ba sobra naman yatang pagalitan mo siya? Kalmadong tanong ni Beatrice nang makaalis si Talia sa harapan nila. Hilaw namang napangiti si Patricia dito. Tanga po talaga siya, madam. Ganun ba? Sa nakikita ko kasi hindi niya yung sinasadya. Nadulas lang siya kaya natapon ng mga juice. Hindi mo ba napansin, Patricia? Hindi agad makasagot si Patricia at parang nagsimula na itong magtaka sa paraan ng pagtatanong sa kanya ni Beatrice. Umayos na lang siya ng upo at pinilit pa rin ng umiti sa kanyang Madam Beatrice. Huwag mo nalang pansinin yun, madam. Ano nga po palang sadya mo sa biglaan mong pagdalaw? Nilibot muna ni Beatrice ang tingin niya sa buong bahay hanggang sa dumako ang tingin niya kay Talia. Sa kanya muling ibinalik ang tingin kay Patricia at ngumiti ng makahulugan dito. May kukunin akong mahalagang bagay dito sa pamamahay mo. Seryoso nitong wika na mas lalong nagpagulo sa isipan ni Patricia. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang, ang boring naman ng bahay namin ng asawa ko. Parang kailangan ko rin ng kasambahay na tulad ni Talia. Talia ang pangalan niya, tama ba? Naguguluhang tumango si Patricia. Baka mas lalong sumakit ang ulo nyo, madam, kapag gaya niya ang kinuha nyo. Bakit? Tatanga-tanga po kasi siya eh. Bakit hindi natin subukan? Kasambahay ko kasi siya, madam. Hahanapan na lang kita ng iyo. Makahulugang tumingin si Beatrice kay Patricia na dahilan kung bakit hindi makagalaw si Patricia sa kinauupuan niya. Gusto ko siya. Ayoko ng iba. Tatanggihan mo ba ako, Patricia? Hindi naman po sa ganon, madam. Peking natawa si Patricia. Sigurado po ba talaga kayo sa gusto nyo? Akala ko po ba may mahalaga kayong ipinunta dito? Napadalaw lang ako, wag kang kabahan. Saka, gaya ng sabi ko kanina, may kukunin lang sana ako pero mukhang ayaw mo naman tong ibigay sa akin. Ay, wag na nga lang. Hindi man gusto ni Patricia na basta-basta na lang ibigay si Talia kay Beatrice. Takot naman siya dito dahil alam niya ang kayang gawin ni Beatrice sa kanya kapag hindi nasunod ang gusto nito. Sige, madam. Pupuntahan ko lang siya para makapag-usap kayo. Sabi pa ni Patricia sabay tayo. Agad niyang pinuntahan si Talia sa kusina. Talia! Tawag pa ni Patricia sa dalaga. Napalingon naman agad si Talia nang marinig ang boses ng amo. Hinintay niya itong makalapit dahil alam niyang may sasabihin ito sa kanya.
Ma'am, Kausapin mo si Madam sa living room. Walang emosyon na wika nito. Hindi agad nakapagsalita si Talia. Ano pang iniintay mo dyan? Puntahan mo na siya. Pag nagalit yun dahil sobrang tagal mo, ikaw ang malalagot sa akin. Dagdag pa ni Patricia. Hindi pa rin gumalaw sa kinatatayuan niya ang dalaga. Wala siyang balak na kausapin ang bisita ni Patricia kaya nakita niya na lamang ang pagiging seryoso nito at pagpipigil nitong magalit sa kanya. Anong gusto mo, Talia? Na si Madam Pang lumapit sa'yo dito? bakit niya po ako gustong kausapin? Sa wakas ay nagkaroon din ng lakas ng loob si Talia na magtanong. At bakit ko na masasabihin? Puntahan mo na siya dahil kanina pa ako nagpipigil na kalat ka rin ka. Sikretong napabuntong hininga ang dalaga at nagsimula ng humakbang palabas ng kusina. Naabutan niyang komportabling nakaupo si Beatrice sa couch. Nang mapansin ang pagdating niya, agad itong nag-angat ng tingin. Bakit ka nandito? Tanong pa ng dalaga na nagpangisi kay Beatrice. Hindi ba't ako ang dapat magtanong sa iyo niyan? Maupo ka sa tabi ko kung ayaw mong malaman ni Patricia ang katotohanan tungkol sa iyo. Inihirapan lang ito ni Talia bago sinunod ang pinag-uutos. Walang emosyon na naupo si Talia sa tabi ni Beatrice. Matapos na gawin yon, hindi na nagsalita ang dalaga kaya napatitig sa kanyang katabi bago umayos ng upo. Dito ka pala nagtatrabaho. Ito ba ang buhay na gusto mo? Ang magtrabaho na magtrabaho? Sunod-sunod nitong tanong ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dalaga. Bakit hindi ka magsalita? Tingnan lang natin kung hindi ka pa magsalita kapag inilabas kita rito. Sa pagkakataong yon, sinalubong na ng dalaga ng inis na tingin si Beatrice. At bakit mo naman gagawin yon? Kasi kaya ko, Talia. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Alam mo yan. Ayaw ko. Nagtatrabaho ko dito. At itong gusto ko, bakit ka ba nanggugulo? Mapaklang ngumiti si Beatrice. Nanggugulo o tinutulungan ka? Hanggang ngayon singtigas pa rin ang bato ang puso mo na kaya mong magsakripisyo at pahirapan ang buhay mo para lang sa pride mo. Sino ka para sabihin sa akin yan? Wala kang pakialam sa mga bagay na gusto kong gawin. At kahit mamatay ako, wag na wag mo akong pakikialaman. Basta sasama ka sa akin, Talia. Ayoko nga, dito lang ako. Sabi pa ni Talia at agad na tumayo. Hindi naman kita kilala kaya bakit ganyan ka kung umasta sa akin? Hayaan mo na ako dito. Ginawa ko lang naman to para kay Nanay Isabel ko. At gagawin kong lahat para sa kanya kasi hindi niya ako iniwan. Hindi tulad ng iba dyan. Kitang-kitang sakit sa mga mata ni Beatrice, ngunit pinilit nitong ngumiti sa harapan ng dalaga. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na sa susunod na iiyak ka pa. Hindi na ako magdadalawang isip na kunin ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Siguraduhin mo lang, Talia. Siguraduhin mo lang talaga. Hindi ako pumayag at wala akong pakialam. Walang paalam na umalis si Talia at iniwan si Beatrice na napabuntong hininga na lamang sa sala. Hindi naman nagtagal si Beatrice. Nagpaalam na siya kay Patricia na aalis na. At sinabi dito na sa susunod na lamang niya kukunin si Talia para magtrabaho sa kanila. Inaasahan na rin ni Talia na mapapagalitan na naman siya kaya nang makaalis si Beatrice, hindi na siya nagtaka nang kausapin siya ni Patricia. Siguro kung ano-anong kabastusan ng bunganga mo pinagsasabi mo doon kaya ganon si Madam. Hindi ko po siya binastos, ma'am. Siguraduhin mo lang ha. Malalaman at malalaman ko rin ang totoo. Hindi ko po talaga yung ginawa. Pumasok ka na sa kwarto mo dahil nai-stress pa ako sa'yo. Mamamalansya pa po ako. Tipid na sagot ni Talia at nanatiling nasa malayo ang mga tingin. Mauuna na po ako. Umalis na agad si Talia sa harapan ng amo at ginawa ang trabaho niya. Dumaan na naman ang ilang araw. Wala pa ring pagbabago sa trato ni Patricia sa dalaga. Mas naging mahigpit pa ito na pati ang pagkain at ulam ay hinahanap niya, kaya hindi makakain ng maayos ang dalaga. Dumating din ang araw na nagkaroon ng lagnat ang nanay ni Talia na dahilan kung bakit labis na nag-aalala si Talia, kaya gusto nitong puntahan ang Nanay Isabel niya.
At ang tanging alam lang ni Talia na paraan para makita ang Nanay Isabel niya ay ang kausapin si Patricia. Kinakabahan man, nilakasan niya ang loob niya bago inangat ang kamay at kumatok sa pintuan ng kwarto ni Patricia. Ilang minuto din ang hinintay ni Talia, ngunit wala siyang marinig na tugon galing sa loob. Wala ba si ma'am? Pero kapapasok niya pa lang Bulong ng dalaga at muli siyang kumatok. Ma'am Patricia? Ma'am, nandyan po ba kayo? Sa pagkakataong yun, nagbukas din ang pintuan. Kasabay ng pagbukas ng pagkabuhay ng pag-asa sa puso ng dalaga, napapayagan siya ni Patriciang bisitahin ang kanyang Nanay Isabel. Pasensya na po sa istorbo, ma'am, pero baka po pwede kong puntahan ngayon ang nanay ko. May sakit po kasi siya kaya kailangan ng kaibigan ko ng kasama sa pag-aalaga sa kanya. Kahit hanggang bukas lang po talaga, ma'am. Isang araw lang po. Pagmamakaawa ng dalaga. Nandun naman pala ang kaibigan mo, kaya bakit kailangan mo pang tumulong doon? Alam mo, Talia, kung ano-ano na lang talaga nagiging rason mo para matakasan ang trabaho mo rito eh. Siguro mas mabuting kay madam ka na lang. Hindi ko naman po siya kilala. Tsaka hanggang bukas lang naman po ang hihingin ko. Kahit hanggang bukas lang po, ma'am. Hindi pwede. Kahit anong pagmamakaawa ang ginawa ni Talia, hindi pa rin siya pinayagan. Naiiyak siyang kinausap ang kanyang kaibigan. Ayaw pumayag ni Ma'am Be. Konting ipon na lang talaga, aalis na ako dito. Hindi ko na kaya. Mas naging masama ang ugali niya. Pero mas hindi ko gusto na sumama sa Beatrice na yun, kaya mag-iipon ako at titiisin ko rito. Hindi pa rin natinag ang puso ni Patricia. Hindi ito nagbago sa pagiging malupit, kaya simula ng araw na yun, pinangako ni Talia na hindi na siya iiyak. Tiniis pa rin niya ang lahat hanggang namanhid na ang kanyang puso. Dumating din ang araw na nakapag-ipon ng malaking halaga si Talia galing sa puyat, pagod at pagsisikap niya. Hindi siya nagdalawang isip na umalis sa puder ng mga ito at kaagad na nagsimula ng maliit na negosyo. 2 linggo na rin simula nang umalis ka. Sana tuluyan ka na wag pakialaman ng amo mo, Be. Sabi pa ni Faith, kasalukuyan nitong tinutulungan ng kaibigan sa pag-aayos sa mga paninda sa maliit nitong tindahan. At mabuti na lang din at hindi ka naginulo ni B. Sinong biyan? Si Beatrice. Napalingon saglit si Talia. Kung hindi pa sinabi ng kaibigan niya ay hindi niya maaalala ang tungkol doon. Ayoko siyang makausap. Sino ba siya? Pagkukunwaring saad ni Talia. Hindi na lang umimik si Faith dahil may tinatago din siyang sikreto kay Talia at hindi niya alam kung mapapatawad siya nito kapag nalaman nito ang totoo. Peking ngumiti si Faith. Ay, sige, hindi ko na siya isasali sa usapan natin dahil baka masira na naman ang araw mo. Sa totoo lang, bilisan na natin to na makapagpahinga na rin tayo. Naging maayos naman ang maliit na negosyo ng dalaga. Doon na rin tumambay si Faith at tinutulungan si Talia. Dumating din ang araw na gumaling ang Nanay Isabel ng dalaga. Labis siyang masaya para rito, ngunit ang kasiyahang nararamdaman ng dalaga ay mabilis na palitan ng pagtataka nang may nakita siyang isang papel. Ang papel na yon ang naging dahilan kung bakit bigla na lamang nasira ang tiwala ni Talia kay Faith. Inulit-ulit pa itong basahin ng dalaga dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwalang magagawa yon sa kanya ni Faith na siyang labis niyang pinagkakatiwalaan. Bakit ang laki ng binayaran sa ospital pero magkano lang naman yung naipadala ko? Magkano lang din ang sabi sa akin ni Faith? At ang sabi niya pa, may discount daw ang bill kasi may inasikaso siyang papel. Pero bakit hindi nakalagay dito sa resibo kung totoo man yun? Takang tanong ng dalaga. Bit-bit niya ang papel hanggang sa makalabas siya sa kanilang maliit na sala at hindi niya rin inaasahang maagang darating si Faith. Kita ng dalaga kung paano ito natigilan nang makita ang papel na hawak-hawak niya. At mas hindi inaasahan ni Talia ang gulat sa mga mata ni Faith nang makita nito yun. Talia? Ano? Bakit nangutal ka?
Dahil ba nakita ko na ito? Nakalimutan ko nga palang tingnan ng resibo kasi naniniwala at pinagkakatiwalaan kita, Faith. Anong ibig sabihin nito, ha? Inabot ni Talia ang papel sa kaibigan, ngunit tinignan lang yun ni Faith. Hindi ito kumibo. Magpaliwanag ka at sana hindi totoong pumasok sa isip ko dahil hindi ko alam kung paano kita haharapin at patatawarin. Alam mo ang lahat, Faith. Alam mo ang dahilan kung bakit ayaw ko sa kanila. Kaya sana mali ako nang iniisip. Hindi pa rin umimik si Faith, kaya nagsimula ng makaramdam ng inis ang dalaga. Faith, tititigan mo lang ba ako? Kaibigan kita, pinagkakatiwalaan kita. Pero ngayon hindi ko na alam kung kaya ko pa bang maniwala sa'yo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Malungkot na tanong ni Talia. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa kaibigan. Alam ko kasi na mahihirapan kang humanap ng pera at sobrang bigat na kapag sa'yo lang iaasa ang lahat. Pasensya na, hindi ko na talaga maitatama yan dahil tapos na. Nabayaran na eh. Basta pasensya na, Talia. Yun lang ang tanging paraan ko na tulungan ka. Ang tanggapin ang tulong nila. Kung ganun totoong kutob ko, sa kanila nga galing. Mapaklang natawa si Talia. Ano na naman ang kailangan nila? Hindi ko alam. Basta papunta na sana ako sa cashier nung araw na yun. Nakita ko siya doon. Huli na para umalis dahil alam naman nila na kaibigan mo ko. At kaya kinausap ako ni Beatrice na itago yun sa'yo dahil kahit sila, alam nila magagalit ka kapag nalaman mo. Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Matutuwa? Hindi naman sa ganun, Talia. Nagmamakaawa ang mga mata ni Faith. Pero hindi mo ba naiisip na baka mabuti naman ang pakay nila sa'yo? Naging seryoso ang mukha ni Talia. Kahit anong rason nila, hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa nila sa akin. At hindi yun kayang bayaran ng kahit anong halaga. Hindi yun kayang burahin ng pera at kayamanan. Mas gugustuhin ko pa na maghirap kesa ang tumanggap ng anumang tulong galing sa kanila. Pero Talia, kung gusto mong kausapin pa kita, parang awa mo na. Wag mo na silang ipapaalala. Palalampasin ko to ngayon. Pero sa susunod na pagkakataon, hindi ko na alam, Faith. Dahil sa nangyari ay nagkalabuan ang relasyon ng magkaibigan. Hindi muna kinausap ni Talia si Faith sa kadahilan ng kailangan niya pang mag-isip, habang si Faith naman ay nahihiya sa ginawa niya dahil pumayag siyang magtago ng sikreto sa kaibigan ng ilang buwan. Kahit pa alam niyang galit na galit si Talia at hindi niya tanggap ang mga taong yun. Inakala pa ni Talia na hanggang dun lang manggugulo ang mga taong iniiwasan niya, ngunit nagkamali siya nang bisitahin ng mga ito ang bahay nila. Anong ginagawa niyo dito? Tinuro ni Talia ang labas ng bahay. Bukas ang pintuan. Pwede na kayong umalis dahil hindi naman kayo welcome dito. Natigilan si Beatrice. Alam niyang magiging ganun ang trato sa kanila ni Talia. Sobrang tagal na panahon na kasi na hindi ka makausap ng maayos. Kung nalaman mo man ang tungkol sa pagtulong namin, sana wag yung makaapekto sa pagkakaibigan niyo ni Faith. Dahil kami talaga ang may gusto na tumulong. Sabi pa ni Beatrice. Mapaklang natawa si Talia. Sobrang tagal na panahon? Bakit? Ang ginawa niyo hindi ba ganun? Baka nakalimutan niyo na. Pwedeng-pwede ko ipaalala na naman sa inyo ng paulit-ulit. Hindi na nakapagsalita si Beatrice kaya si Kirk na ang nagsalita para sa asawa. Alam namin ang pagkukulang namin. Kaya nga unti-unti kaming bumabawi dahil hindi na namin mabubura pa ang nangyari noon. At kaya rin hindi ka namin masyadong ginugulo dahil alam namin na gusto mo ng katahimikan. Ayaw mo nakikita na lumalapit kami at hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala na kami ang mga magulang mo. Kahit na napatunayan naman natin na anak ka namin. Ilang DNA test pa ba ang kailangan? Dahil sa sinabi ni Kirk ay namula ang buong mukha ni Talia sa inis. Hindi niya lubos akalain na kailangan pa siyang pilitin ng mga ito. Ilang DNA test ang kailangan? Wala. Galit ako sa inyo at hindi ko alam kung mawawala pa tong galit ko. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ang rason niyo sa pagkawala ko kuno kaya nakita ko ni nanay sa tabi ng kalsada. Anong klaseng magulang kayo na kaya niyo isakripisyo ang anak niyo? May luhang bulyaw ni Talia.
kahit ang Nanay Isabel nito ay hindi man lang makapagsalita. Sinubukan ni Kirk na lumapit kay Talia, ngunit tinabig lang niya ang kamay nito. Hindi ka pwedeng lumapit. Pagkatapos niyo akong iwan sa kalsada, hindi niyo man lang ako hinanap. Hindi niyo man lang ako iniisip, tapos ngayong malaki na ako, magpapakita kayo na para bang walang nangyari. Na para bang hindi ako galit sa inyo. Hindi niyo ako inisip. Hindi niyo ako mahal o talagang ayaw niyo sa akin noon kaya sinadya niyo na lang akong iwan sa kalsada. Namamaos na sigaw ng dalaga. Hindi totoo yan. Sagot pa ni Kirk. Hindi totoong hindi ka namin mahal. Anak ka namin eh. Nangyari lang ang mga bagay na yon at hindi namin naiwasan. Kaya sana naman... Ayoko nang marinig lahat ng sasabihin niyo. Umalis na kayo. At huwag din kayong maawa sa akin. Kasi noon pa man wala na kayong awa. Kaya ko na ang buhay ko. Kaya ko lang wala kayo. Nanunubig na rin ang mga mata ni na Kirk at Beatrice, ngunit walang nagawa ang mga ito. Pilitin man nilang manatili, mas lalong lalaki ang galit ni Talia sa kanila. At wala silang magagawa doon dahil sila naman ang may kasalanan. Subalit hindi doon nagtatapos ang lahat. Kahit na hindi sila personal na nagpapakita, may mga tao naman silang binabayaran para tulungan ang anak nila at bantayan para sa kanila. Hindi niya pa rin tayo tanggap. Sana dumating ang panahon na magbukas ang puso niya. Alam kong hindi madali yun dahil nagkasala naman tayo sa kanya pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Malungkot na saad ni Beatrice habang hawak ang kamay ni Kirk. Noong nakita ko siyang naninilbihan kay Patricia, parang dinudurog ang puso ko. Alam kong may kasalanan tayo sa kanya at kahit anong paliwanag natin hindi niya pakikinggan. Pero masakit pa rin na makitang pinagsasabihan ng iba ng masasakit na salita ang anak natin. Napakunot ang noo ni Kirk. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ngayon pa? Umiwas naman ang tingin si Beatrice. Dahil alam kong ayaw niyang tulungan natin siya. Kinausap ko nga si Patricia na kunin ko na lang si Leah pero ayaw naman ng anak natin. Ayaw niya akong makausap. Ayaw niya ng tulong mula sa atin. Naiintindihan ko si Talia, pero hindi ko maintindihan si Patricia. Alam ko na kahit matigas pa sa bato ang puso ng anak natin sa atin, mabuti siyang bata. Masipag at kayang isakripisyo ang buhay niya para lang masiguro na maayos ang taong mahal niya, gaya na lamang ni Nanay Isabel. Anong gagawin natin? Napahigbi na si Beatrice. Gustong-gusto ko na siyang alagaan. Ilang taon na rin ang kwarto niyang hindi man lang niya nakikita. Marami akong pinamili sa kanya, hindi ko magawang maibigay kasi alam kong hindi niya tatanggapin. Napabuntong hininga si Kirk. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa para pakalmahin ito. Huwag kang mag-alala at huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik din siya. Sa ngayon, kailangan nating intindihin ang galit niya hanggang sa dahan-dahan itong matunaw. Salamat at pinagagaan mo ang loob ko. Palagi ako nandito sa'yo. Hindi natin susukuan ang anak natin. Sasabihin natin sa kanyang katotohanan at ipaiintindi ang lahat ng bagay. Saka, hindi na siya pwedeng saktan at apihin ng kahit na sino ngayon dahil nakapangalan na sa kanya lahat ng ari-arian natin, lalo na yung nirerentahang kondominium ni Patricia. Kung dumating man ang panahon na mapatawad niya tayo at matanggap, pero wala na tayo sa mundong ito, masisiguro natin na hindi siya maghihirap. Hindi na siya luluha pa dahil sa kawalan ng pera at gutom. Sabi pa ni Kirk. Habang nag-uusap naman ang mag-asawa sa bahay nila, si Talia sa kabilang dako ay pumunta sa isang kondominium. Tumingala ang dalaga habang namamanghang nakatanaw sa gusali. Balang araw magkakaroon din ako ng ganito. Kami ni Faith. Sabi pa niya sa sarili. Nagkabati na rin sila ni Faith ng tuluyan at hindi hinayaan na makasira sa pinagsamahan nila ang mga bagay na pwede namang pag-usapan ng maayos. Sa ngayon, patingin-tingin na lang muna. Tatanungin ko na lang din yung mga agent sa loob kung magkano ang upa o kaya kung magkano kapag bibili na. Muling pinagmasdan ng dalaga ang gusali bago na pagpasyahan na pumasok. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng guard. Ipinaliwanag niya rito na nais lang naman niya magtanong ng presyo dahil pangarap niyang makabili nito sa hinaharap.
Ngunit masungit na umiling ang gwardya. Pinaalis siya nito at tinitigan mula ulo hanggang paa na tila ba hinuhusgahan siya dahil sa itsura niya. Dahil dun ay minabuti na lang ni Talia na umalis dahil medyo napahiya siya. Tumalikod na si Talia at nagsimulang maglakad papalayo nang may nabunggo siyang braso ng isang babae. Aray naman, bakit hindi tumiting ito? Talia? Gulat si Peli nang makita ang dalaga. Maging si Talia ay nagulat din nang makita niya ito. Bakit ka naman nandito? Tanong pa ni Peli. Wala kang pakialam, Peli. Talaga lang ha? O baka naman gusto mong pumasok dyan? Tinuro ni Peli ang gusali. Hindi ka talaga papapasukin dyan dahil marunong kumilatis ang gwardya namin sa mga mahihirap. Sa inyo yan? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Mukha ba kaming walang pera? Anong akala mo sa amin, mga mahihirap na gaya mo? Hindi na nakapagtimpi pa si Talia. Inirapan niya na si Peli. Wala na ako sa bahay niyo kaya tama na ang pangiinsulto. Alam ko naman na malabong makabili ako niyan. Pero malay mo, balang araw, di ba? Tama nga naman, hindi mo kayang bumili ng isang kondo o kahit na magrenta man lang. Kaya ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Hindi pinapapasok dito ang mga taong walang pera. Napangisi si Talia nang may naalala. Hindi na ako magpupumilit pa. Kahit di naman gaano kakayaman, hindi mo kayang bilhin ng respeto sa ng mga tao. At hindi kayang linisin ng pera ang itimong budhi, Peli. Akmang susugod si Peli para sampalin si Talia nang maunahan ito ng dalaga. Kaya naman galit na galit ito. Anong karapatan mong sampalin ako, ha? Galit na tanong ni Peli habang hawak-hawak ang namamagang pisngi dahil sa pagkakalakas ng sampal ni Talia. Hindi pa yan sapat sa mga pagpapahirap niyo sa akin at sa kasamaan ng budhi mo. May pera naman pala kayo pero nung nakiusap ako sa mami mo kahit sahod ko naman yun, hindi niyo pa rin binigay na maayos. Pahirapan pa. Buti nga't wala nang pumapasok sa inyong kasambahay dahil mamamatay lang yun dun sa loob ng bahay niyo. Namula ang buong mukha ni Peli dahil sa sobrang galit. Tinawag nito ang gwardya para magpatulong at kaagad na kinaladkad papalayo sa gusali si Talia. Hindi kinalimutan ni Talia ang pangyayaring yun. Hindi niya pa rin nakalimutan ang pananamantala sa kanya ng mga amo niya. Sa paglipas ng mga araw, dahan-dahan ding lumalambot ang puso ni Talia sa mga magulang niya, lalo pa nang mapagtanto niya ang mga sakripisyo ng mga ito makuha lang ulit ang kanyang loob. Isang araw sa bahay na tinutuluyan ni Talia, maluha-luha si Beatrice nang tawagin siya ni Talia ng mama. Anak, Sambit ni Beatrice. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga na para bang isa itong pinakamahalagang kayamanan. Ingat na ingat ito habang ang mga mata ay naluluha na. Talia, patawarin mo kami. Patawarin mo kami dahil nagkulang kami bilang magulang mo. Hindi namin ginusto na mawala ka. Namamasyal kasi tayo nun tapos may biniling pagkain ng papa mo para sa atin. Lumingon lang ako na wala ka na. Yun pala tinangay ka ng hindi kilalang tao at iniwan lang sa gilid ng kalsada. Doon ka nakita ni Nanay Isabel. Hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng pagdukot sa'yo. Hindi ka namin iniwan, anak. Tinangay ka ng walang hiyang tao na yun papalayo sa amin ng papa mo. At pagkaraan ng ilang taon, siguro tadhana na ang gumawa ng paraan para mabunggo mo ko nung nagmamadali ka ng araw na yun dahil nakita ko sa iyo ang kwintas na yan. Tinuro ni Beatrice ang kwintas na suot-suot ng dalaga. Kilala ko ang kwintas na yan dahil pinasadya namin yan para lang sa iyo. Nag-iisa yan at yan ang suot mo nun sa Baguio. Kaya simula ng araw na mabunggo mo ko nun sa isang grocery store, pinusundan na kita at inalam ang lahat-lahat tungkol sa'yo. Alam kong sinisisi mo kami sa pagkawala mo kaya hindi mo kami kayang patawarin. Pero sana alam mong mahal ka namin ng papa mo. Hindi namin kayang isipin ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo para lang mabuhay, makatulong at maging mabuting tao sa mundong ito. Kahit kami sinisisi namin ang sarili namin. Paano kung hindi ako lumingon noong panahon na yun at tinignan yung batang muntik nang mahulog sa bangin?
Baka hindi ka nawala sa amin. Baka hindi ka naghirap ng husto at siguradong maganda ang buhay mo paglaki mo. At habang buhay kaming hihingi ng tawad sa iyo, anak. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Beatrice. Hindi na ito yung Beatrice na nakita ni Talia sa bahay ng dati niyang amo na si Patricia. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang maiyak na rin. Ma, naiintindihan ko na po ngayon ang lahat. Patawarin niyo rin po ako kung matagal ko natanggap ang totoo dahil sa galit ko sa inyo. Hindi ko alam na kung nahihirapan ako ay nahihirapan din kayo. Hindi rin biro ang mawalan ng anak at sisihin ang sarili ng ilang taon. Kahit umiiyak ay sumilay ang ngiti sa labi ni Beatrice. Hindi na tayo magkakahiwalay ngayon, anak. Hayaan mo kaming bumawi ng papa mo, okay? Opo, ma. Sagot pa ni Talia bago ginawaran ng napakahigpit na yakap ang kanyang nanay. Ito ang kauna-unahang beses na nayakap niya ito simula ng ilang taong nagkawalay silang dalawa. Samantala, habang nagyayakapan ng mag-ina, tahimik silang pinanonood ni Kirk sa gilid. Hindi na rin ito nakatiis at lumapit na sa kanyang mag-ina at sabay na niyakap ang dalawa. Nang araw ding yun, agad na lumipat si Talia sa bahay ng mga magulang niya kasama ang nanay Isabel niya. Hindi niya pa rin lubos akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yon na matagal niya nang inaasam-asam. Totoo ba talaga ito? Hindi ako nananaginip. Kasi kung panaginip lang to, gusto ko na magising para makapagtrabaho. Sabi pa ng dalaga habang ang tingin ay nasa kabuuan ng kanyang kwarto na sobrang laki. Ilang saglit pa ay may kamay na humaplos sa dalaga dahilan kung bakit siya napalingon sa kanyang likuran. Hindi ka nananaginip, anak. Lahat ng nakikita mo rito sa kwarto mo, para talaga sa'yo. Sabi pa ni Kirk na mas lalong nagpangiti sa dalaga. Pakiramdam ko nga kulang pa ito eh. Sa laki ng pagkukulang namin ng mama mo sa'yo, Talia. Pa, kahit wala ang lahat ng to, alam ko naman na mapapatawad ko kayo. Hindi nyo na kailangan gawin lahat ng to. Sapat na kayo ni Mama. Sapat na ang pagmamahal na pinaparamdam nyo sa akin. Ang hindi pagsuko na matatagpuan nyo pa ako sa kabila ng katagalan ng panahon. Sapat na kayo sa akin, pa. Napangiti si Kirk habang nakatingin sa kanyang unika iha. Napakabait mo talaga, anak. Maswerte kami ng mama mo. Maswerte po ako sa inyo, Papa. Ikaw talaga. Nga pala, maiwan na lang muna kita para makapagpahinga, ha? Alam kong pagod na pagod ka sa biyahe kaya pahinga ka lang dyan. Tulog na rin si Nanay Isabel, wag mo na siyang alalahanin pa. Nakangiting tumango ang dalaga. Pinanood niya lang si Kirk na lumabas ng kanyang silid. Matapos yun ay napagpasyahan ni Talia na ayusin na lang ang mga gamit bago siya matulog. Nang magising naman siya kinahapunan, may kasambahay na kumausap sa kanya at sinabing pinapapunta na siya sa kanilang hardin. At dahil hindi niya pa kabisado ang pasikot-sikot sa bahay, nagpasama na muna siya. Labis naman ang ngiti ng mga magulang niyang si Beatrice at Kirk nang makaharap siya nito. Kaagad naman siyang lumapit at naupo sa pagitan nila. Ilang oras din ang tulog mo, nak. Merienda ka muna. Sabi pa ni Beatrice. Pinapagising ko na nga rin si Nanay Isabel kaso hindi pa rin magising. Mukhang napasarap ang tulog. Tara na, kain na tayo. Hindi na masarap to pag malamig. Sabay naman na tumango ang mag-ama. Hindi pa lubusang sanay si Talia sa bago niyang buhay, ngunit mabuti na lang nandyan lang lagi ang mga magulang niya sa kanyang likuran. May Nanay Isabel at Faith din siya. Mas naging masaya si Talia na hindi siya pinipilit ng mga magulang niya na magdamit pang mayaman o ang umastang mayaman. Hinahayaan lamang si Talia ng mga magulang niyang isuot ang gusto niyang isuot, gawin ang gusto niyang gawin, at kainin ang gusto niyang kainin dahil malaki ang respeto ng mga ito sa kinalakihan ni Talia. At pagkatapos nilang kumain, niyaya ni Beatrice si Talia sa isang salon para magpa-treatment ng buhok. Habang nakaupo silang dalawa sa salon, hindi nila naiwasang pag-usapan si Patricia. Ma, nung bumisita ka ba sa bahay nila, sinadya mo yun? Oo,
Ayaw mong sagutin na maayos ang tawag ko kaya yun lang ang tanging paraan na malaman ko kung ano nangyayari sa'yo. Dahil labis na ako nag-aalala. Sambit ni Beatrice. Pero bakit mukhang takot siya sa'yo? Sikreto lang. Pero dapat lang talagang matakot siya. Alam niya po ba na anak mo ko? Tanong pa ni Talia. Hindi pa. Huwag muna dahil may balak pa kami ng papa mo. Makahulog ang wika ni Beatrice. Hindi naman nagtanong si Talia tungkol dito. Matapos nilang magpasalon, dumating si Faith. Binigyan din pala ito ni Beatrice ng trabaho. At naging maganda rin ang relasyon sa mga magulang ni Talia, na para niya na ring mga magulang. Ben, tagal-tagal mo. Kanina pa sana para napasabay ka na sa loob. Kunwaring pagtatampong wika ni Talia. Dapat hindi ka na lang dumating eh. Siguro matutuwa pa ako. Kaagad naman itong nilapitan ni Faith at sinamaan ang tingin. Be, hindi bagay sa yung ganyang ugali. Hindi mo ako maluloko. Natawa na lang din si Beatrice habang nanonood sa asara ng dalawa. Para niya na ring anak si Faith at masaya si Beatrice na may kaibigan ng anak niya na kasing bait nito. Maya-maya pa'y niyaya na sila ni Beatrice na kumain at pagkatapos nun ay pumunta naman sila sa isang butik para pumili ng mga gown na gagamitin nila sa isang malaking event na hindi pa alam ni Natalia at Faith. Matapos naman yun, umuwi na rin sila. Doon muna tumambay si Faith sa kwarto ng kaibigan. Nakahiga si Talia sa kama habang si Faith naman ay nakaupo lang sa sahig. Dito ka nga, Faith. Malamig dyan. Lalamigin ang puwet mo. Sabi pa ni Talia. Okay lang no, sanay rin naman ako umupo sa sahig. Nga pala, alam mo ba kung saan natin gagamitin yung mga gown na sinukat natin kanina? Ang bobongga kasi, kaya napaisip tuloy ako kung simpleng party lang ba yun. Napaisip din saglit si Talia dahil maging siya ay wala ring alam. Wala kasing binanggit sa akin si Mama. O baka nakalimutan niya lang. Pero sasabihan kita pag nalaman ko. Ang problema ko lang ngayon kung paano ko susuotin yung gown ko. Eh di sukatin natin tapos mag-practice tayo maglakad-lakad. Nakangiti pang sambit ni Faith. Oo nga eh, medyo may kataasan pa naman yung heels. Paano kung may hindi magandang mangyari kasi hindi naman ako marunong magsuot ng ganun. Inabot na ng gabi ang pagkukwentuhan ng dalawa kaya doon na rin naghapunan si Faith. Sayang lang at hindi ito nakatulog doon dahil hinahanap na rin siya ng kanyang mga magulang. Pagkaalis nga nito, nagpahinga na rin si Talia. Kinabukasan, kumatok si Kirk sa pintuan ng kwarto ng anak. Nak, tawag pa nito. Talia, nak, gising ka ba? Hindi naman nagtagal, nagbukas na ang pinto. Sinalubong ni Talia ang papa niya ng may inaantok na tingin. Ngunit nakangiti pa rin itong bumati sa ama. Magandang umaga, Papa. Magandang umaga rin, anak. O, kumusta ang pagtulog mo? Komportable ba sa kwarto mo? Sa kama? Muli na namang napangiti si Talia. Opo, Papa. Salamat po. Agad na inabot ni Kirk ang isang invitation kay Talia. Napakunot naman ang noo ng dalaga nang buklatin niya yon. Ano pong ibig sabihin ng event nito, Papa? Bakit po malaki ang nakaukit kong pangalan dito? Pag-uusisa pa ni Talia. Ibig sabihin yan, anak, may party tayong gaganapin. Yan ang invitation sa party mo. Para lang talaga sa iyan. At pasasalamat sa may kapal na muli kanyang ibinalik sa amin. At para na rin makilala ka ng iba pa namin mga kaibigan at lahat ng malalapit sa amin. Pagpapaliwanag ni Kirk. Hindi naman po kailangang engranding party pa, Papa. Sapat na po sa akin na simple lang po. Naiintindihan kita, anak. Pero mahalagang araw yan para sa'yo. At nararapat lang na i-celebrate natin yan. Pangako, pagkatapos niyan wala munang engranding selebrasyon. Ikaw na ang masusunod. Hindi maiwasang mapangiti ng dalaga. Sige po, Papa. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, sabay na mga itong pumunta sa kitchen kung saan naghihintay si Beatrice. At bago pa man ganapin ang malaking selebrasyon na yon para kay Talia, pinaalam na ni Kirk at pinakita sa dalaga ang lahat ng mamanahin niya. Ngunit kahit nakamangha-mangha mga yun,
Nanatili pa ring simple ang buhay ni Talia. Lalong-lalo na sa paraan ng kanyang pananamit kaya hindi mo matutukoy na ang isang gaya niya ay ubod pala ng yaman. Isang araw habang bumisita si Talia sa kondo na pinuntahan niya nung ilang buwan na, hindi pa rin siya pinayagan ng gwardya na makapasok sa loob. Sobra ka namang manghusga, kuya. Porkit ba simple lang ang suot ko, hindi mo na ako papapasukin? Tingin mo ba hindi ko kayang magrenta dyan sa kondo nyo? Inis na tanong ng dalaga. Ang tanging sagot lang sa kanya ng gwardya ay yon ang habili ng may-ari. Hindi pa rin po pala siya nagbabago. Nang mamaliit pa rin siya ng kapwa niya. Ang hindi alam ni Talia, habang kinakausap niya ang gwardya ay nanonood sa kanya si Patricia. Anong ginagawa ng babae na ito dito? Tanong ni Patricia. Kaagad na bumaling ng tingin si Talia. Bakit ka nandito? Bakit parang pinagagalitan mo mga tao ko na binabayaran ko para lang sa sarili mong kagustuhan? Sa tingin mo ba'y kaya mo magrenta dito? Hindi! Napangisi lang si Talia at tila alam niya nang iinsultuhin siya nito kapag nakita siya. Hindi lahat ng nagbibihis mayaman, tunay na mayaman. At hindi lahat ng simple lang walang pera. Huwag mong ibase ang panlabas na anyo kung paano mo tratuhin ng isang tao dahil hindi mo alam, baka bukas makalawa, iba na ang ikot ng panahon. Huwag kang papakasiguro. Talaga? Ano naman ay pinagmamalaki mong mahirap ka at parang tumatapang ka na yata ngayon? Wala naman po akong dapat ipagmalaki. Dahil lahat ng meron sa akin, pinaghirapan ko. At ang iba naman, sadyang para sa akin. Matapang na pahayag ng dalaga kaya napataas ng kilay si Patricia. Umalis ka na nga lang dito. May karapatan naman siguro kung nakalad ka rin ka, di ba? Akin naman ang building na ito. Akin ang lugar na ito. Pagmamay-ari ko kaya may karapatan akong paalisin ang dapat kong paalisin. Kaya umalis ka na! Nanatiling nakatitig lang ang dalaga. Hindi siya kumibo kaya hindi niya rin namalaya na hinila na pala siya ni Patricia papalayo sa building na yon. Agad naman na binawi ni Talia ang kamay niya at parang walang nangyari na humarap kay Patricia. Sa tingin mo dahil mayaman ka na may karapatan ka ng kumaligkad ng tao? Nakakadagdag yaman ba ang kawalan ng respeto? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Wala ka rin karapatan na pangunahan ako dahil isa ka lang pobre. Napangisi si Talia. May kinuha sa bag niya ang dalaga. Ah, talaga? Walang sabi-sabing sinampal ni Talia ang titulo ng lupa sa mukha ni Patricia na siya namang ikinabigla nito. Yan ang dapat sa hambog na gaya mo. Anong sayo? Baka nakalimutan mo na ang lupang kinatatayuan ng condo unit mo ay pag-aari ko. Ang bahay at lupa kung saan ako nagtatrabaho na kung saan kayo nakatira ngayon, pag-aari ko rin. Kaya kayang-kaya kitang palayasin kung gugustuhin ko. Sarkastikong napangiti ang dalaga nang makita niya ang pagsalubong ng kilay ni Patricia. Sa bagay, hindi mo naman pala alam. Pasensya ka na ha. Ngayon alam mo na. Hindi ka pwedeng magmalaki sa mga bagay na hindi naman talaga sayo. At isa pa, may shares din ng pamilya ko sa kondo na inangkin mo. Mas malaki pa sa share mo. Kaya kung tutuusin, hindi talaga yan iyo. Halos malaglag ang panga ni Patricia matapos niyang basahin ang nakasulat sa titulo. Nag-angat siya ng tingin kay Talia, saka umiling-iling at walang sabi-sabing pinunit ang papel sa harapan pa mismo ng dalaga. Hindi ito totoo. Ano bang koneksyon mo kay madam? O baka ninakaw mo lang ang titulong ito para maipagmalaki ka rin sa akin? Muling napangisi si Talia. Bakit ko naman sasabihin sa iyong totoo? At bakit naman ako magnanakaw para lang may maipagmalaki sa iyo kung kontento na ako sa buhay na meron ako? Hindi kagaya mo, mangmamaliit ka ng kapwa na akala mo pag-aari mo ang mundo. Ayos lang na pinunit mo ang papel na yan. Tinuro pa ng dalaga ang nagkapunit-punit na papel. Hindi naman yan ang original copy eh. Photocopy lang po yan. Ngumiti ang dalaga. Siguro ang masasabi ko po sa'yo, sana maging mabait ka at huwag mong hayaan na lamunin ka ng kahambugan mo. Dahil hindi naman yan ang tunay na kayamanan ng isang tao.
Mawawala din ang lahat ng pera, ari-arian, kayamanan at kung ano-ano pa. Pero ang kabaitan, mananatili kailanman dahil yan ang totoo at tunay na kayamanan. Tumalikod na si Talia at humakbang palayo. Hindi naman siya nagpunta doon para magmayabang, kundi ang tumingin lang sana ng bakanting condo unit para sana sa kaibigan niyang si Faith. Dahil balak niya itong regaluhan. Ngunit talagang sinubok siya ng masamang ugali ni Patricia. Nang makauwi na ito sa kanilang bahay, napag-usapan nila kasama ang kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang pag-aaral. Gusto rin kasi ni Taliyang makapagtapos siya. Matapos ang isang linggo, dumating na ang espesyal na araw na inihanda ni Kirk at Beatrice para sa kanilang nag-iisang anak. Kasalukuyang nakaharap si Talia sa salamin habang namamanghang tinitingnan ang sariling refleksyon. Ang ganda ko pala. Aniya, Ito ang unang beses na naglagay ako ng kolorete sa mukha ko. lumapit si Beatrice sa anak at hinawakan ng magkabilang braso nito. Sobrang ganda, anak. Ikaw ang pinakamagandang babae ngayon. Huwag ka mag-alala. Inimbita ko sila. Makikita at malalaman nila na ikaw nga ang anak. Ang nag-iisang anak namin ni Kirk. Hindi maiwasang mapangiti ni Talia. Maraming salamat, Mama. Alam kong ito magpapasaya sa inyo ni Papa. Kaya nagpapasalamat po ako para sa araw na ito. Napangiti na rin si Beatrice. Mag-enjoy lang tayo para sa atin ang araw na ito. Nga pala, nasa kabilang kwarto si Faith. Nakapag-ayos na rin siya. Dumating na rin daw ang mga magulang niya. Inasikaso na rin sila ng mga tao natin at sinigurong makakaupo sila sa unahan. Gumaling si Talia kay Beatrice. Salamat po at tinanggap mo sila bilang pamilya, Mama. Sa kung paano nila ako tinanggap at hindi iniwan noon. Oo naman, hindi ko masusuklian ang mga ginawa nila sa'yo. Kahit man lang sa ganitong paraan, maipakita ko sa kanila na parte sila ng pamilya. At dahil pamilya ang turing mo sa kanila, gano'n na rin ang turing namin ng papa mo sa kanila. Maganda nga na marami na tayo, para hindi lang tayong apat nila, Faith. Makikita sa mga mata ni Beatrice kung gaano ito kasaya habang binibigkas ang mga salitang yon. Labis ang pasasalamat niya sa mga tao na tumulong sa anak niya habang wala ito sa kanilang mga kamay. Hindi naman nagtagal, nagpaalam na si Beatrice kay Talia. O paano, anak? Mauna na ako doon, ha? Pupuntahan ka na lang dito ng organizer. Huwag kang kakabahan, ngumiti ka lang. Naghihintay din si Faith at si Nanay Isabel sa'yo doon. Sige, Mama. See you po mamaya. Muling nagpaalam si Beatrice bago tuluyang lumabas sa isang silid. Nang makarating si Beatrice sa venue, kaagad na nagsimula ang program. Ilang sandali pa, pinakilala na nila ang kanilang nag-iisang anak na si Talia. Dahil ang selebrasyong ito ay pasasalamat namin sa Poong May Kapal, maging sa mga tao na naging parte ng aming mga buhay at buhay ng anak ko, hayaan niyo po akong ipakilala sa inyo ang nag-iisa kong anak, si Talia. Sabi pa ni Beatrice, agad na sinalubong ang dalaga ng masigabong palakpakan ng halos lahat ng taong naroon, maliban sa dalawa sa gilid na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Dahan-dahang naglakad si Talia pababa sa isang engrandeng hagdanan. Panay ngiti niya sa mga tao na dumalo sa selebrasyon kahit marami sa mga ito ang hindi niya kilala. Hindi inaasahang dumako ang tingin niya kina Peli at Patricia na laglag ang panga nang makita siya. Nginitian niya pa rin ang mga ito. Alam ni Talia na mayaman ang mga magulang niya, ngunit hindi niya inaasahan na ganun kabongga ang hagdanan na paglalakaran niya na para bang isa siyang prinsesang ipinakilala sa mga tao. Ang realidad ko na kailangan kong harapin. Bulong niya pa sa sarili habang patuloy pa rin ang paghakbang papalapit sa kanyang mga magulang. Nang makalapit naman siya, agad siyang ginawara ng mga ito ng mahigpit na yakap. Pagkatapos ay sabay humarap sa mga tao. Grabe, sobrang gusto ka nila makilala pa, anak. Kita mo ba ang saya sa mga mata nila? Ang iba rin sa mga yan,
Pakikidalamhati sa amin ng mama mo nung inanunsyo namin ang pagkawala mo. Kaya sobrang saya nila ngayong nandito ka na. Sabi pa ni Kirk. Maraming nagmamahal sa'yo, anak. Kaya hindi ka na mag-iisa pa ngayon. Kung may magtangkama na manggulo sa'yo, marami na ang lalaban para sa'yo. At kami na ang una doon ng papa mo. Ani Beatrice. Todong ngiti si Talia habang pinakilala siya ng mga magulang niya sa mga kaibigan nito. Ang iba'y nakakausap niya agad dahil magaan na ang loob niya sa mga ito ng ganun kabilis. Panay ang ngiti ng dalaga habang patuloy ang programa hanggang sa tuluyan na itong nagwakas. Ganun pa man, sa kabila ng kasiyahan ng isang pamilya, may dalawang tao sa gilid na hindi maipinta ang mga mukha. Hindi makapaniwala sa nasaksihan at ayaw na tanggapin ang katotohanan. Hindi pa rin ako naniniwala na anak siya ni Madam Beatrice. Kahit na pinakilala siya, mananatili siyang isang pobreng kasambahay sa paningin ko. Inis na wika ni Patricia. Hindi nito magawang maalis ang tingin niya sa dalagang masayang-masaya na kausap si Faith at ang mga magulang ng kaibigan nito. Ako din, Mami. Baka kinulam niya lang si Madam o baka ginamitan niya lang ng black magic para patunayan sa atin na mas angat na siya ngayon dahil anak siya ng mayamang negosyante. Pagsang-ayo naman ni Peli. Ilang sandali pa, nilapitan na ni Peli ang dalaga at sinubukan sanang hilahin, ngunit mabilis na nakaiwas si Talia. Anong gusto mo, Peli? Kalmadong tanong ng dalaga. Ayaw niyang masira ang selebrasyon na inihanda sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung balak mo manggulo, pwede bang mamaya na? Nakakahiya naman sa mga magulang ko na todo effort para sa party na ito kung may balak rin lang namang sirain. Hoy, ikaw! Anong ginamit mong pangkulam kina Madam para i-anunsyo nila at ipakilala ka bilang anak nila? Galit na wika ni Peli na dahilan kung bakit lahat ng atensyon ng mga taong naroon na kanina ay masayang kumakain at nagsasayawan ay nasa kanila na. Hindi pa rin ako naniniwala na ang isang gaya mo ay magiging mayaman agad. Isang alila, ngayon biglang pumaldo? Sarkastikong natawa si Peli, ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha ng dalaga. Isa ka pa rin basura, Talia. Tandaan mo yan. Sikretong humugot ng buntong hininga ang dalaga saka pinakalma ang sarili. Ngumiti rin siya sa mag-ina bago nagsalita. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa inyo dahil alam ko naman na makitid ang mga utak nyo eh. Hanggang ngayon mababa pa rin ang tingin nyo sa akin at ganyan kayo umasta kapag may taong nakakaangat sa buhay kasi gusto nyo, kayo lang ang nasa taas. Kayo ang pinag-uusapan at kayo lang ang mayaman. Ano naman ang gagawin ko ngayon? Isinilang naman talaga akong ganito. Sadyang may nangyari lang kaya napalayo ako sa totoo kong mga magulang. Alam nyo, ako ang naaawa sa inyo. Imbis na pagtuunan nyo ng pansin ang buhay nyo, inggit para sa ibang inaatupag nyo. Pakiusap lang para sa mga magulang ko. Wag nyong guluhin ang party na to. Kung hindi kayo naniniwala, kung ganun pa rin ang tingin nyo sa akin, hindi ko na yung kailangan baguhin. Umalis na lang kayo at wag nang gumawa ng gulo. Dahil sigurado kung pag nagkamali kayo rito, mga magulang ko nang makakalaban nyo. Hindi pa rin mawala ang inis sa mag-ina. Masyadong nilalamo ng galit at inis ang mga ito. Mayabang ka na ngayon, ha? Nakita ko at narinig ang pambabastos nyo sa anak ko. Galit na saad ni Beatrice na ngayon ay papalapit na sa kinatatayuan ng anak. Agad namang gumuhit ang kaba kay Patricia at Peli kaya hindi na nakapagsalita ang mga ito. Hindi nyo man lang talaga nire-respeto ang araw na ito na inihanda ko para sa anak ko. Minamaliit nyo pa rin siya at pinagsasabihan ng kung ano-ano kahit naman totoo na ang mga sinasabi niya sa inyo. Hindi na nakapagtimpi pa si Beatrice. Hindi niya nahahayaang maranasan ulit ni Talia ang kalupitan ng dating mga amo nito. Siniguro din muna ni Beatrice na maayos ang dalaga bago siya muling nagsalita. Oh, bakit nagsiyukuan kayong dalawa? Ano, hindi na kayo marunong magsalita? Kanina ang tapang-tapang nyo. Akala nyo kung sino kayo. Ngayon naman hindi na makapagsalita.
Dahil sa galit ni Beatrice ay natakot si Patricia, kaya wala itong nagawa kung hindi ang mag-angat ng tingin at salubungin ang galit ni Beatrice. Kasi, madam, nag-aalala lang kami sa'yo. Matagal nang wala ang anak mo pero ngayon bigla mo itong pinakilala sa amin bilang anak mo? Naiisip lang namin na baka nilasong ka lang niya kaya ka ganito. Nauutal at natatakot na wika ni Patricia. Nag-aalala sa akin? Malamang sa malamang alam kong siya ang anak ko. Sa akin siya galing at alam ko lahat sa kanya. Hindi ko man nasubaybayan ang paglaki niya. Alam kong anak ko siya, kaya wala kayong karapatan na husgahan o paratangan siya. Hindi na po mauulit, madam. Sabi ni Peli. Sinubukan nitong lumapit kay Beatrice, ngunit tingin pa lang nito ay atras na ang dalaga. Hindi na talaga dahil ayoko nang makita ang pagmumukha nyo. Umalis na kayo rito kung ayaw nyong ako mismo kumaladkad sa inyo palabas. Mabait pa ako sa lagay na to dahil sinabihan ko kayo dahil kanina pa talaga ako nagtitimpi. Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito. Pabalik-balik ang tingin ni Beatrice sa mag-ina bago ipinagpatuloy ang sinasabi. Sa oras na guluhin niyo pa ang pamilya ko, lalong-lalo ng anak ko at ang kaibigan niya, hindi lang pagkaladkad ang gagawin ko sa inyo. Alam niyo yan. Tila nagmamatigas pa rin ang dalawa. Hindi pa rin umalis sa mga ito na para bang hinihintay nilang kaladkarin nga sila ni Beatrice. Sige, hindi kayo aalis? Gusto niyo talagang patunayan kung anong pinaniniwalaan niyo? Lumingon si Beatrice sa may likod niya at tinawag ang 3 gwardya na malalaki ang pangangatawan. Tingnan natin ang tapang niyo. Pasalamat kayo nagtitimpi pa ako sa ngayon sa lagay na ito dahil maraming bisita. Dahil kung wala pa, ako mismo ang hihila sa mga buhok nyo palabas nitong bahay namin. Palapit na sana ang 3 gwardya nang nagmamadaling tumakbo ang mag-ina. Ngunit bago pa tuluyang makaalis sa mga ito, may sinabi pa si Talia. Teka, pwede na pala kayong umalis sa pamamahay ko dahil simula bukas, palilinisan ko na yon dahil doon na ako titira. Natapos na ang awa sa inyo ng mama ko na pinatira kayo doon ng libre. Kaya ngayon, kukunin ko na. Nasaksihan ni Talia kung paano nalaglag ang panga ni na Patricia at Peli. Ngunit dahil palapit na ang mga gwardya, mas binilisan na ng mga ito ang pagtakbo hanggang sa nawala na ang mag-inang yon sa paningin ni Talia at Beatrice. Ayos ka lang ba, anak? Tanong pa ni Beatrice. Agad na bumaling ang tingin ng dalaga dito. Pagkatapos ay ngumiti. Oo naman, Mama. Matapang na ako ngayon. Tinuruan niyo ako maging matapang Masaya ako na kahit wala kayo sa tabi ko, alam kong kayang-kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong mapagsamantala sa akin. At masaya rin akong natutunan mo ng lumaban, anak. Minsan kasi kahit mabait tayo, hindi pwedeng hindi natin ipinagtatanggol ang sarili natin. Dahil pagdating ng oras, kapag wala ka nang maaasahan kahit pa sarili mong pamilya, sarili lang ang meron ka. Sarili mo lang ang sasalba at magtatanggol sa'yo at sarili mo lang ang kakampi mo. Ngumiti si Talia at agad na niyaya si Beatrice na puntahan na ang kanyang amang si Kirk. Naging matagumpay ang araw na yon. At matapos ang selebrasyon, tutok muna sa pag-aaral si Talia. Yon ang kagustuhan niya at ng mga magulang niya para sa kanya. Maging ang kasambahay nila ay pinag-aral din niya para kahit papano'y makapagtapos ito ng pag-aaral kahit na nagtatrabaho. Sa katunayan, sabay sa eskwelahan si Faith, Talia at ang kasambahay nilang si Min. At hindi rin na malaya ng mga ito ang panahon. Malapit na silang makapagtapos na 3. Dumating din ang araw na pinatawad din ni Talia sina Patricia at Peli dahil ayaw niyang magkimkim ng galit sa mga ito nang sa ganun ay tuluyan na siyang maging masaya. Ilang araw bago dumating ang kanilang pagtatapos, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap sina Faith at Talia. Hi, Be. Kay bilis ng panahon, no? Parang kahapon lang suko ka na sa init ng araw habang naghahanap tayo ng mapapasukan mo. Ngayon, gagraduate na tayo. At hindi lang yun, cum laude pa. Nakakatuwa. Kung sana lang naabutan pa ito ni Nanay Isabel.
paniguradong matutuwa din yun. Palagi niya ngang hinihintay yung araw na papasok na tayo kasi gustong-gusto niya yung nasasaksihan. Biglang gumuhit ang lungkot sa mukha ni Talia. Napabuntong hininga siya. Pero alam kong kahit nasaan man si Nanay Isabel, masayang masaya siya para sa atin. 2 buwan na rin kasi simula ng ilibing ang labi ni Nanay Isabel. Namatay ito dala ng katandaan, ngunit bago ito mawala sa mundong ibabaw, ay pinaranas naman sa kanya ni Talia at ng kanyang pamilya kung paano mamuhay ng tahimik at walang masyadong inaalala. Kaya alam ni Talia na hindi man nila kasama si Nanay Isabel ng pisikal, mananatili naman ito sa kanilang mga puso kailanman. Huwag mo na munang isipin si nanay. Mamaya umiyak ka na naman. May grad pick pa naman tayo bukas. Sabi pa ni Faith para kunin muli ang atensyon ng kaibigan. Oo nga, no? Sige, order na lang tayo. Nanatili muna ang dalawa sa cafe bago bumalik sa kanilang eskwelahan para ayusin ang mga dapat pa nilang ayusin. Kinabukasan nga, araw na ng grad pick ng mga ito para sa graduation. At mabuti na rin nakaabot pa si Min. Mas naging abala pa ang 3 sa mga sumunod na araw, hanggang sa dumating na nga ang pinakaaasam nila, kung saan aakyat na sila sa stage upang kunin ang kani-kanilang mga diploma. Para sa kanila'y wala nang masasaya pa sa araw na yon. Naghanda rin ng surpresang salo-salo sina Beatrice at Kirk para sa 3 mga dalaga sa kanilang pamamahay. Hindi lang yon. May inihandang regalo pa ang mag-asawa para sa mga ito. Mamaya ako na lang bubuksan yung sa akin. Saad naman ni Faith matapos siyang magpasalamat sa mga magulang ni Talia. Bahagya pa itong napatingin sa regalong natanggap ng kaibigan. Be, pareho tayo ng wrapper 3. Baka pareho lang din ang laman. Curious din tuloy ako, pero mamaya ako na lang din bubuksan yung sa akin. Kumain na muna tayo dahil nanghihinahan na talaga ako. Wala akong agahan at tanghalian eh. Tumangulang si Faith saka sinunda ng kaibigan na kumuha ng pagkain. Kumuha na rin siya ng sa kanya. Kumain lang ng kumain ng mga dalaga dahil ilang araw din na walang matinong kain o tulog ang mga ito. Matapos naman ang munting salo-salong yon, umuwi na sa kanila sina Faith at ang pamilya ni Minmin ay nagpahinga na rin sa guest room. Si Beatrice naman, pinuntahan ang mga magulang niya sa balkonahe at isa-isang niyakap ang mga ito. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan, Ma, Pa. Pero sobra po talaga akong nagpapasalamat sa inyo. Para po sa inyong medalya at diplomang natanggap ko. Malaking parte kayo kung bakit sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ko, nakayanan ko lahat yon. Kasi nandyan kayo. Binigyan ni Talia ng napakatamis ng ngiti ang mga magulang niya. Bumaling siya kay Beatrice. Ma, mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang totoo kong kayamanan. Kayo pong dalawa ni Papa. Bumaling din siya kay Kirk at niyakap ito. Ikaw rin ang totoong kayamanan namin, anak. Salamat at binigyan mo kami ng rason para mas pag-igihan pa namin ang pagtatrabaho at ang pagiging mabuting magulang sa'yo. Saad pa ni Beatrice. Kaya anak, lagi mong tatandaan kung gaano ka namin kamahal ng mama mo, ha? Naluluha na ring wika ni Kirk. Oh, tara na sa loob. Alam kong pagod ka na anak, magpahinga ka na muna. Sabi pa nito na siyang ikinanguso ni Talia dahil ayaw niya pang magpahinga kahit pagod na siya. Gusto ko pa kayong kasama eh. Mamaya na tayo matulog, please. Nagtawa na naman ang mga magulang ng dalaga. Nagkwentuhan ang mga ito buong magdamag at para kay Talia, yun ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang makasama ang pamilya niya sa hirap man o ginhawa. At sa kabila ng pagpapalang natanggap nila, nanatili pa rin silang mapagkumbaba at ibinabalik sa mga tao ang mga pagpapala nila sa paraan ng pagtulong. Wakas!
Shoutout po pala kay Joanne Denosta from Capiz, Michelle Gimbo, Perny de la Cruz, Lori Rebong from Hong Kong, Cornelio Elizalde, Alma Rosales from Dumaguete, Jane from Marabut Samar, Eva Calamba from Hong Kong, Nori Salutan from Bahrain, Marian Chuhaco from Nagoya, Japan, Noemi Garcia Pabunan, OFW 6951, Pilar Masa, Marife Gonzalez from Israel, Agnes Idnay from Ilocos, Ermeline Asidera, Grace Limshanko from Saudi Arabia, Dario Cipriano from Saudi Arabia, Jocelyn Murilla, Marites Monje, Janine Aryan Masicampo, Esther Sikat, Tony Mark de Tyson, Merly 7821, Albert Bobis, Monet Rosillo from Tayug, Pangasinan, Melanie Sena de Mapilis from Saimsim, Calamba City, Jen Esto from Hong Kong, Bel Hipolito, Roda Alvarez from Pandanan East West Road, Valderrama, Antique, Led GQ2HD, Laila Alimon, Jenilyn Oruga, Molly Ogunat, Gracie Nicole from Halang, Calamba City, Consolacion Grampil, Jocelyn Murilla, Monena Padernila, Helen Evora Abe from Calapan City, Mindoro, Sheila Canon, Leticia Valentin, Danilo Salgado, Glodanela Grama, Alexto, JJ from Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Heidi Gregorio, Rowella Chica, Ramil Corpus, Curlets, Jane Peñaflor, Maria Alma Cabillete, Leonisa Cobo, Yami Salvador, Marife Pagkalinawan, Mary Grace Gonzalez, Lorena Morate, Leonora Mandigma, Estela Martinez, Fahi Macaro from Saudi Arabia, Juanita Pascual from Germany, Dominador Manipol from Camarines Sur, Bicol, Juvelin Camacho, Jane Ochoco from Pandan Antique, Emma Bautista from Limassol, Cyprus, Maridin Leonardo from California, USA, Leonora Yamson, Jean De Best from UK, Joel Rosillo, Angelo Austria, Remia Campbell Clarito from Hong Kong, Edna Dagok from CDO, Joseph Yongson from San Miguel, Bulacan, Sara Ibrahim from Saudi Arabia, Nora Ina Omar from Abu Dhabi, UAE, Abarintos Mendoza, Del from Haniway, Iloilo, Presi Cesin, Delia Alyon, Wilma Oticao, Lina Kausapin from Occidental Mindoro, Arlene Cardinal, Silma Teves Villacora from Montalban, Rizal, Roqueta Chavaria, at Sharika May Ladia from Lebanon. Maraming salamat at pagpalain kayo ng poong may kapal.